Yo, patuloy po natin pag-usapan ang pagkakasuspinde ni Kiko Barzaga. Dito po sa maiksing video po na ito ay i-discuss po dito ang kanyang mga nagiging paglabag sa number 1 sa freedom of expression. Umpisahan na natin to. Kung di ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. Let's go! Yo, so ayun nga mga tol, gaya ng ating sinasabi, meron pong mga paglabag. Marami po na makikita tayo sa galaw ni Barzaga ay lumalabis siya at talaga naman po kahit po morally sa pag-uugali, paggalang, simple lang po na usapin yon, no? Madali pong maiintindihan ng tao kung sa po ay may moral, sa po ay maayos ang ugali, no? Wala pang usapin ng mga kaso-kaso o sanction o ano tawag dito, yung pagsususpend, kakaroon ng suspension niya. Wala pang usapin na ito, yun na kagad ang makikita natin, no? Bago natin kumpletuhin yan, panoorin po natin yung panayam po dito sa 1PH. Panoorin po natin yung sasabihin po nila regarding sa mga mahalagang factor na tignan sa paglabag po ni Kiko Barzaga. Po ba sa House Rules kung ano yung standard of conduct ng isang kongresista sa social media? Of course, nakalagay po sa ating House Rules, you must conduct yourself in a manner that reflects upon the dignity of the House of Representatives. Dahil ang action mo, hindi lamang siya refleksyon ng inyong pagkatao, refleksyon rin po yan ng inyong constituency and of course, sa buong kongreso po. At pinakamahalaga po dito, tingnan po natin yung konstitusyon. Nakalagay po sa ating konstitusyon na kung magpapataw po ng penalty ng suspension, 2/3 vote po ang kailangan. At nandyan po ang safeguard na yan para siguraduhin na impartial at non-partisan ang magiging desisyon ng Kamara. May precedent na po ba ito? May dati na rin bang nasita dahil sa social media post? Wala pa po sa aking pagkakaalam. Paano po tinitimbang yung freedom of expression ng mambabatas versus conduct unbecoming? Of course, kailangan po natin tandaan, the freedom of expression is a constitutionally protected right. Nakalagay po yan sa Article 3. May malaking kalayaan ang bawat mamamayan na ipalabas ang kanyang mga saloobin. Kaso lang po, kung ikaw ay isang representante ng Kongreso, kung titingnan mo ang Article 6 ng ating konstitusyon, nakalagay dyan na may kapangyarihan yung Kongreso na idisiplina ang kanyang mga miyembro. At napakahalaga po na maging responsable po tayo sa ating mga post. Kung titingnan natin yung House of Representatives, marami po sa amin kinikriticize ang gobyerno, may mga miyembro ng oposisyon, ngunit wala namang paglabag ng freedom of expression dahil nandyan pa rin po ang paggalang at ang tamang decorum. May tamang paraan po ng pagsasabi ng inyong saloobin bilang mambabatas at napakahalaga po na ito po ang nasusundan. Dahil sa isang demokrasya, napakahalaga na iba-iba ang opinyon ng bawat isa at pinagalang po natin ang bawat isa. So ayan mga tol, no? Narinig naman po natin yung sinasabi nga po na pagkakaroon ng tamang lugar kahit na pag ito po'y patungkol pa sa, kahit pa ito po'y patungkol sa freedom of expression. Kasi pwedeng maidahilan po ni Kiko Barzaga at ng ibang katulad pa niya, freedom of expression pwede niyang gawin, no? Isa po yung nakakatawang bagay na ikaw ay maglalabis-labis at ang idadahilan mo ay freedom of expression. Hindi ko alam kung yun yung dinadahilan niya sa isip niya, kaya niya nagagawa ng with confidence, no, yung mga bagay na katulad ng mga ginagawa niya, na kung titignan po ninyong maigi, kawalan na po yun ng respeto sa kanyang lugar, no? Siya mismo empleyado ng gobyerno at sabi nga niya, no, makikita ninyo mga videos niya,
isa rin po doon sa tinitignan doon na anggulo ay yung pinakikita niya yung mismong lugar ng kamera, kung di po ako nagkakamali, at tinaawit niya yung kanta ni Glock 9 na kayo po na nakaupo, samantalang siya ay nakaupo rin, no? Kaya nga, 'di ba? Paano mo maiisip na siya po ay exempted sa kanyang sinasabi? Samantalang siya po ay parte ng sistema. 'Di ba? Siya po ay naroon at ano pong ginagawa niya? No, bumabatikos without any evidences, 'di ba? Actually, pwede siyang mapailalim dun sa, 'di ba, yung namutan ko yung kaso para dun sa mga hindi naman totoo yung sinasabi, no? Kailangan po kasi may basis legally. Pero siya, sinasabi niya ang mga Marcos o ang Pangulo ay corrupt, di ba? Makikita po ninyo yung video ng isa. Kahit si Sandro hindi po nakalagpas sa kanya. Ginagawa po niyang parang basura yung gobyerno. We know na meron pong korupsyon at marami po mga kumbaga karapalan na ang korupsyon. Pero hindi ibig sabihin na lahat na nasa gobyerno ay ganun na. No, marami po diyan nagtatrabaho ng maayos, nagpipilit pa rin. Alam po natin dapat yan. Pero kay Kiko Barzaga, sa current administration, dahil nga po siya ay tila, no? Di umano'y makikita po natin kahit sa mga mararami, marami mga tao, siya ay nakikita as DDS. Pag sabing DDS ka, very biased ka. The same thing with those Filipinos na pro-China, bias ka, no? Yun po yung magiging itsura, imahe na inyong ibino-project, pinakikita, and that is something na nakikita ko po kay Kiko Barzaga. Makikita natin as ganun siya kasi saan siya, no? Saan sa panig, no? Dapat tayo ay lagi na sumuporta sa gobyerno as long as tama po yung kanilang ginagawa. No, kamakailan may nakita tayo mga nagrarally daw na nagsasabi sila po yung mga Muslim daw. Sinasabi nila yung sumusuporta sila sa Pangulo hindi dahil sa masasama. Kung may mga masasama mang bagay o may mga korupsyon, mga kasamahan ng Pangulo o ang Pangulo mismo tinuturo na katulad po ng kay Kiko Barzaga. Kung di po ako nagkakamali, ganun na disclaimer lang. Hindi po sila sumusuporta kung may mga mali man nakikita. Yung suporta nila yung magaganda daw na ginagawa. Yun po yung lagi natin sinasabi, no? Tama po yung ganong kaisipan. Regardless kung sino man yung tao, kahit si Kiko Barzaga pa yan. Diba? Kapag hindi ka bias, kapag neutral ka, alam mo pag tama, susuportahan mo. Pag mali ay tututulan mo. Ganun lang po kasimple yun. At dito po sa pagkakasuspende ni Kiko Barzaga, I think fair enough po yan, lalo na po sa mga ginagawa niya na tila parang pambata, no? Dapat professional po siya, dapat mayroong respeto at nasa tamang lugar at hindi lalabag syempre sa limitasyon ng freedom of expression, and hindi naman po permanente yung kanyang pagkakasuspende. Hindi naman po siya tinanggal pa talaga, pero kung magpapatuloy siya, I think tama lang ang mga kasunod na mga magiging action po dyan ng Kongreso. Kamara, tama ba? Ikaw, ano masasabi mo sa pangyayari na ito? Comment down below, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. See ya ulit sa susunod na video.